Nagsimula na ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa issues of flood control sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo. Pero bago yan, inaresto muna ng mga tauhan ng PNP-CIDG ang contractor na si Pacifico Curly Discaya. At live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela. Ninya, ayon sa findings ng National Bureau of Investigation, puro hearsay at inconsistencies ang naging pahayag ng ex-bodyguards. Tila coach din daw ang mga ito. Pero bago nangyari yan ay nagkaroon muna ng pag-aresto sa kontrobersyal na kontratistang si Pacifico Curly Discaya. Pasado alas 7 ng umaga nang isinakay si Pacifico Curly Discaya sa PNP Mobile para dalhin sa Malolos City Regional Trial Court. Humaharap sa kasong malversation si Discaya, kaugnay ng manumalyang flood control project sa Bulacan. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Cornelio Samaniego III, walang magiging special treatment kay Discaya sa kabila ng patuloy nitong pagpapagaling mula sa operasyon sa Balikat. Hindi niya akalain na sa pagsasalita niya ng katotohanan, ito ang mangyayari sa kanya at sa kanyang pamilya. Contractor ho siya, legal siyang contractor, so we deny the allegations. Lahat po ng mga kontratang nakuha niya sa gobyerno ay dumaan po sa bidding process. Hindi po siya nagbigay, hiningan. Samantala, pasado alas 9 naman ng umaga nang pinangunahan ni Senator Erwin Tulfo ang Blue Ribbon Committee hearing at consultative meeting. Ito ay sa kabila ng nauna ng bogus umano na BRC hearing ng Cayetano Block noong June 4. Hindi naman dumalo sa pagdinig ang mga mambabatas mula sa House of Representatives sa ilalim ng parliamentary courtesy. Samantala, ikinadismaya naman ng ilang senador ang hindi pagdalo sa pagpupulong ng 18 ex-bodyguards na nauna nang dumalo sa pagdinig ng Cayetano Block noong June 4. Dumating ang ex-bodyguard sa Senado bagamat hindi bumaba at umabot sa pagdinig dahil sa naunang preskon. Well, yung kanilang statement came from a time na hindi naman official yung gathering nila. So, sana kung dito nila ginawa yan, meron silang ganung pahirap, then it's official. Nandito na sila sana pumunta na lang sila dito. Why all the drama of pupunta pa doon, may press con? Nandito na sila. This is the best venue to tell the truth. Yun ang nakakadismaya dahil nandito na sila sa building. Inisa-isa naman ni Senator Raffy Tulfo ang mga dahilan kung bakit sa kanyang palagay ay hindi makatotohanan ng mga salaysay ng 18 ex-bodyguards. Kasi simulang-simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, iba po ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. Hindi lang po ang kredibilidad ng 18 kargador ang kaduda-duda. Because it seems that some of the information from these 18 porters or cargador are fed. They have a hard time telling their story on their own. Kung papanoorin mo ang live selling nila noong Huwebes, hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. Pag medyo nagkakamali, siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Iginiit naman ni NBI Director Melvin Matibag na puro hearsay at maraming inconsistency sa testimonya ng ex-bodyguards at naniniwalang coached o tinuruan umano ang mga ito sa kanilang salaysay. Ninya, dagdag ko lamang din na nakatanggap ang kampo ni Senator Erwin Tulfo ng isang liham mula naman kay Congressman Leandro Leviste. Doon nga sa liham nakapaloob yung kagustuhan ni Congressman Leandro Leviste na sumali or dumalo sa BRC hearing na pinamumunuan or pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo. Ayon kay Leviste, sinubukan niyang hingiin ang contact details ni Senator Erwin Tulfo mula sa kanyang ina na si Senator Loren Legarda pero hindi niya ito nakuha kaya naman personal na siyang nagsulat ng liham para nga kay Senator Erwin Tulfo. Kanina din nag-file ng kasong grave oral defamation si Senator Erwin Tulfo laban naman sa ilang miyembro nga ng 18 bodyguards. Samantala sa isang press con kanina ay muling iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na siya ang Senate President pero nagbigay siya ng suhestyon sa kampo ni Senator Sherwin Gatchalian patungkol sa sinasabing admin sharing. Pero sa mga oras na ito wala pang opisyal na tugon ang kampo ni Senator Sherwin Gatchalian patungkol sa suhestyon. Balik sa inyo dyan, Ninya. Maraming salamat, Angela Babad.